Daan-daan ang nahuli sa Maynila sa Oplan Galugad bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga ordinansa roon. Kabilang sa kanila ang isang kusinero na kinwestiyon ang paghuli sa kanya. Naka-break lang daw siya sa trabaho kaya nasa labas siya. May unang balita si Jomer Apresto. Nag-iyakan ng mga kabataang dinampot ng mga otoridad sa pagpapatupad ng curfew at iba pang ordinansa sa Maynila. Dadalhin sila sa tanggapan ng Manila Department of Social Welfare at doon susunduin ang kanilang magulang. Hindi pa man nakakaalis ang sasakyan, hinimatay ang isa sa kanila. Ayon sa MDSW, posibleng nahirapan huminga ang babae dahil walang sapat na ventilation sa loob ng sasakyan. Agad naman siyang dinala sa ospital para masuri ang kanyang kalagayan. Napasugod naman sa istasyon ng pulisya ang ilang kaanak na mga menor de edad tulad ng tinderang si Beth, hindi niya tunay na pangalan. Ang 12 anyos kasi niyang anak na nagtitiktok lang daw sa tapat ng barangay, isa sa mga dinampot. Problema raw nila ang pambayad sakaling matikitan ng bata dahil sa paglabag sa curfew. Sa Ermita Police Station, umabot sa mahigit 200 ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag. Karamihan daw sa mga ito ay yung mga nakatambay pa sa labas. Pero sasalain pa raw yan ng pulisya para malaman kung sino ang mga titikitan para magbayad ng multa. Ang kusinerong si alias Tony, kinuwestiyon ang paghuli sa kanya habang nasa labas siya ng kanilang restaurant. Oras ng break time ko, so iniilawan ako na hindi ko naman alam. Bigla akong dinampot. Sana yung gawin nila maayos naman kasi naka-uniform naman yung tao, napapahinga. Hindi naman ako pakalat-kalat eh. Wala po kaming dinadampot na walang violation. Alam po namin na kami po ay mapapahamak pag mag-violate po kami ng police operational procedure. Kaya kami po, tinitiyak ko po na lahat ng mga nahuli lang dyan ay may violation po. Either city ordinance or other laws na na-violate nila. Ang isang tricycle driver, inaresto naman matapos mahulihan umano ng pinatuyong dahon ng marijuana. Inamin naman niya ang krimen at sinabing gagamitin niya sana ito bago matulog. Nasa 50 rin ang nahuli sa tondo ng mga lumabag din umano sa mga ordinansa. Kumpara nung unang sabak natin doon sa ating implementations ng ordinansa, maka 10 beses bumabalik yung ating mga mobile cars sa paghahakot lamang ng mga violators. Ang senior citizen na si Mang Danilo nahuli dahil bukod sa pag-inom ng alak sa labas ng bahay, nakasuot pa ng tinabas na uniforme ng AFP. Hindi naman siya pumalag. Salamat po na ayos na ang mga ganyan. Sabi ko nga sa mga kasama ko, ayun ang pinatupad ni Rimulya na bawal na mag-inom. Bahala po sila kung ikukuling nila ako o hindi. Mahigit 50 individual naman ang dinala sa Moriones Police Station. Sa Quezon City naman, 3 kabataan ang nahuli na nagiinuman sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Gulod. Umabot naman sa 30 menor de edad ang dinala sa outpost dahil sa paglabag sa curfew. May 5 ring sinita dahil walang suot pang itaas. Sa Kamuning, 13 ang natikitan dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa, kabilang ang pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at walang suot na damit pang itaas. Sinita naman ang 4 na menor de edad na inabutang pagala-gala sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. Wala silang pahayag. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News.